Bakit nga ba biglang umangat ang crypto market ngayon? Sa pagpasok po ng market ngayong araw, marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang dahilan kaya biglang umangat ang crypto market? Kung ikaw po ay isang trader, investor o hodler o matagal nang may interest sa crypto, mapapansin mo po ang kakaibang galaw sa charts ngayon. Hindi ito simpleng pump na nangyayari dahil lamang sa hype. Ang nangyayari po ngayon ay may kinalaman sa oversold conditions, liquidations, at sa pagbalik ng short-term momentum sa mga major cryptocurrencies, lalo na po kay Bitcoin, XRP, at saka ZEC. Sa panahon kung saan lahat ng mga tao ay natatakot, dito po pumapasok ang mga oportunidad. Parang market psychology na paulit-ulit na nangyayari kung saan kapag sobrang takot, dito po nabubuo ang malalakas na rally. Nitong nakarang linggo, ang market po ay tila binilog ng ulap ng selling pressure. Ito yung tipo ng galaw kung saan parang walang pake ang presyo kung anong narrative o balita ang lumalabas. Pero bigla pong bumaliktad ang lahat ngayong araw sapagkat si Bitcoin na parang isang matandang sundalo sa giyera na sanay po sa tama ay tumama sa tinatawag nating extreme oversold sa RSI. Ayan, technical analysis po natin mamaya si Bitcoin. Ngayon kung hindi ka po technical trader, ganito po natin yan iisipin. Parang rubber band na sobrang hinatak pababa hanggang sa hindi na kaya at sa oras na binitawan ito, syempre tumatalon ito pabalik. Ganyan din si Bitcoin. Kapag sobra po siyang oversold, nagre-react po ang market na parang hinihintay lang niya ang signal para mag-recover. Kapag nangyari ito, hindi lamang po si Bitcoin ang gumagalaw. Ang buong market ay parang nakakaranas ng domino effect. Ito ang siyang nakikita po natin ngayon. Napansin natin kung paano po dumaloy ang pera sa mga assets na may matibay na momentum. Hindi po ito random. Ito ay ugali ng mga traders kapag naghahanap po sila ng bounce. Kaya mula po sa mga lows ng mga araw, umangat po ang presyo niya ng halos 3.21% at lumapit na po siya sa presyong $87,423. Ang rebound na ito ay hindi lamang po dahil sa RSI. May kinalaman dito ang psychology ng tao sa crypto market. Kung saan ay kapag sobrang oversold, may mga traders na gusto agad sumakay sa unang bounce dahil ayaw po nilang mapag-iwanan kapag lumipad ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng extreme oversold RSI sa rebound? Ayan, kung may isa pong indicator na halos lahat ng traders sa buong mundo ay alam, yan ay walang iba kundi ang tinatawag na RSI or Relative Strength Index. Pero kahit sobrang napaka-common nito, kakaunti lang talaga ang marunong na mag-interpret or magbasa ng kanyang tunay na dynamics. Kapag sinabi po nating oversold, kadalasan nasa ilalim ng RSI na 30 or value na 30 ang asset. Ngunit iba po ang sinasabi dito ngayon. Ang sinabi po ni Ginoong Ali Martinez ay nasa extreme oversold territory na itong si Bitcoin. Ibig pong sabihin, hindi lamang po siya normal na oversold. Nasa zone po siya na historically ay nagbibigay ng malalakas na rebound. Malaga po ang salitang historically dito dahil hindi po tayo nanghuhula. Kung babalikan po natin ang nakaraan noong taong 2023 at noong March 2025, ganito rin po ang pangyayari or naging senaryo. Kapag pumasok po si Bitcoin sa ganitong kalagayan, hindi po nagtatagal ay sumusunod ang bounce. At bakit? Dahil hindi kayang tiisin ng market na sobrang ibaba ang kanyang presyo. Marami pong traders ang nag-aabang sa ganitong deep discounts. Kapag nakita po nila, pumapasok sila ng may pagka-agresibo. Ito rin ang dahilan kung bakit viral ang post dito ni Ginong Ali Martinez kung sana ipinakita po niya ang glass chart na nagsasabing kapag pumasok po ang RSI sa sobrang oversold zone, may nangyayari. Hindi man agad pero hindi rin tumatagal.
Sa mga scalp traders, swing traders at kahit long-term investors ay nagpapakita po ito ng interest sa galaw. Dahil alam po nilang kapag naulit ang pattern, pwede po ulit maging bullish ang direksyon. Ngayon kapag nangyayari ito, lumalabas po ang takot para sa mga short sellers. Ito po ang mahalagang psychological element ng market. Kung marami po ang nag-a-anticipate sa pagbaba, ibig sabihin ay naka-short po sila. Kapag umangat po bigla ang market, napipilitan po silang mag-buyback para hindi po malugi ng mas malala. Ito po ang tinatawag nating short squeeze. At kapag nangyari po ang squeeze, hindi lang price bounce ang resulta. Pwede po itong maging bull run sa loob ng ilang araw o linggo, depende po sa lakas ng momentum. Ang isa pang mahalagang piraso ng balita ay ang remarks dito ni Ginoong Michael Saylor mula po sa strategy. Inulit po niya ang long-term commitment ng kumpanya kay Bitcoin. Kung matagal ka na sa crypto, alam mong kapag si Ginoong Saylor ang nagsalita, hindi po ito parang influencer na tweet lamang. Ito po ay signal para sa mga institutions na hindi pa tapos ang laro. Hindi po planted o stage. Ito po ay strategic reinforcement na nagsasabing hindi kami aalis dito. Para po sa atin dito sa market, ang ganito pong uri ng sentiment ay nagbibigay po ng confidence layer. Kahit oversold po ang presyo, kung may malalaking players na hindi po natitinag, naiiba ang pananaw ng mga retail traders. Ngayon ay bakit naman po sina XRP at ZEC ang naging bida sa recovery? Yan, habang lahat po ay nakatuon kay Bitcoin, may dalawang coin na kumikislap ngayong araw. At yan po ay sina XRP at saka ZEC. Kung matagal ka na pong nakatingin sa market, alam mo na ang ganitong tanawin ay hindi po bihira. Kapag nagkaroon po ng bounce, may mga coins na pumapalag ng mas mabilis kaysa sa iba. Ito po ang tinatawag nating outperformance. Sa XRP po ay umangat ng 7% hanggang sa presyong $2.07. Samantalang si ZEC ay halos 20% ang kanyang itinakbo. Kung ihahambing po natin sa mga major tokens tulad ni na Ethereum, Solana, BNB, Doge, ADA at saka Tron, sila ay umangat pero hindi kasing explosive ng dalawang ito. Ito ay dahil mayroon po silang kakaibang narrative. Yan, ito pong si XRP at saka si ZAC sa market ngayon. Ngayon, kapag pag-uusapan naman po natin ang itong si ZEC, kailangan po nating tandaan na siya ay isa sa pinakamalakas na privacy coins. At ngayong taong 2025, lumipad po itong si ZEC ng 965%. Hindi ito small detail. Ibig sabihin, kaharian na ang performance niya kahit pa maraming altcoins ang bagsak. Kapag humihina po ang market, ang privacy tokens ay kadalasang nakakatanggap ng kapital dahil marami pong traders ang gustong hawakan ang kanilang assets na may independent ecosystem. Sa kabilang banda, ang performance naman po ni XRP ay hindi lang dahil sa technicals. Ito po ay dahil sa narrative niyang stable kahit na nasa ilalim ng heavy speculation. Kung matagal ka na pong holder ni XRP, alam mong para siyang roller coaster na hindi po sumusunod sa trend ng ibang mga altcoins. Kapag may fear or takot sa market, minsan ay siya po ang nagiging shock absorber. Kaya ngayong bounce, natural po na tumaas ang demand sa kanya dahil parang safe rally vessel po siya. Kung titignan po natin ang total crypto market capitalization, ito po ay umangat ng 2.93% hanggang sa umabot sa $2.97 trillion. Halos lahat ng top 20 ay nakaranas po ng green candles. Kapag ganito po ang galaw, malinaw po ang pattern kung saan ay sinisimulan na ng flagship coin ang pag-rebound at sumusunod ang ecosystem. Ngayon ay ano naman ang papel ng derivatives liquidation sa pagtaas ng market?
Ito ang madalas na hindi po maintindihan ng mga baguhan sa trading, kung saan ay kapag may liquidation sa futures at saka derivatives market, hindi po ibig sabihin na pareho ang epekto sa spot market. Kapag sobrang dami po ng mga traders na nakashort at hindi po kinaya ang bounce, natatamaan ang kanilang stop loss or liquidation points. Kapag nangyari po ito, napipilitang bumili ang kanilang positions para magsara. Ito ang dahilan ng price acceleration. Nitong nakaraang 24 oras lamang ay meron pong humigit kumulang $218 million na liquidations ayon po sa CoinGlass. Ito ay higit maliit na halaga. Ito po ay hindi maliit na halaga. Isipin mo, ito ay pinagsamang liquidation ng long at saka short positions, pero ang real effect or tunay na epekto ay nasa psychological momentum. Kapag marami po ang nasunog sa charts, natatakot ang mga bagong gustong sumali na mag-short ulit. Kaya nagkakaroon po ng cluster ang buying pressure at mas nagiging malakas ang push. Ang crypto Fear and Greed Index naman ay nasa value na 13. Ito ay sobrang baba, extreme fear. Kung hindi mo napapansin, halos lahat ng bull run sa kasaysayan ng crypto ay nagsisimula po sa ganitong mga index reading. Hindi po ito aksidente. Ito ay normal na behavior ng tao. Kapag takot po ang lahat, iilan lang ang kumikilos. At kapag sila ay kaunti, at kapag silang kaunti ay tama, sila ang nagiging panalo. Sa puntong ito, ang pagtaas po ng market ay parang bula na tumatalon mula sa sahig. Hindi pa natin masasabi kung ito ay long-term trend, kung long-term trend, pero ang significance po nito ay malinaw. Sobrang oversold, may liquidations, may high momentum altcoins, at may institutional sentiment. Kapag ganito po ang kombinasyon, umaandar ang market machine. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng funding rates at bakit naman po ito importante? Kung ikaw po ay nagtitrade ng futures, hindi po pwedeng hindi mo maintindihan ang funding rates. Kailangan po talaga ito. Ito ang bayad po sa pagitan ng mga long positions at saka short positions, depende po sa dominance. Kapag positive po ang funding, ibig sabihin ay mas dominant po ang mga nakalong. Kapag negative naman ay mas dominant ang mga shorts. Ngayon, ayon po sa market analyst na si Ginoong Ted Pilos, ang funding rates ni Bitcoin ay naging negative habang tumataas po ang presyo. Para sa mga tunay na trader, ito po ay napaka-bullish. At bakit? Dahil nagpapakita po ito na maraming tao ang sumusuong sa shorts kahit na tumataas po ang presyo. Ibig sabihin may contrarian opportunity po dito. Kapag nagkamali po ang shorts, natutulak ang presyo pataas dahil napipilitan po silang mag-close. Ito ang classic short squeeze setup. Ipinapakita rin sa chart na bumagsak po ang open interest bago mag-recover. Ito ang nagpapahiwatig na nalinis ang crowded positions. Parang battlefield na tinanggal ang mga mahihinang sundalo. Kapag nalinis na ang mga weak hands, biglang pumapasok ang bagong wave ng capital. At kapag bumalik po ang exposure ng mga short traders, dito po nagiging mas matindi ang squeeze kung sila po ay magkamali ulit. May mga nagsasabing si Bitcoin ay maaring lumipad papunta sa presyong $110,000 bago matapos ang taon. Ito po ang sinabi ni Ginong John Deaton. Kung magiging realistic po tayo, hindi po ito pangarap lamang. Kung malaman mo kung paano po gumagana ang squeeze sa derivatives market, makikita mo na ang ganitong target ay achievable kahit hindi pa bull run. Optimistic momentum lamang po ang kailangan. Ngayon ay ano po ba ang dapat nating bantayan? Ngayon, wag po nating isipin na dahil umangat ngayong araw ay tapos na ang problema. Laging may risk po sa crypto. Hindi po sapat ang oversold conditions at saka short squeeze signals para magsilbing guaranteed na bull cycle ito.
Kailangan po nating obserbahan kung magpapatuloy ang momentum sa loob ng ilang araw. Kung makita mo na hindi po bumabagsak ang presyo pabalik sa mga dating lows, may chance na magpatuloy po ang trend. Para po sa mga nagtitrade, mag-ingat po sa FOMO. Kung biglang bumili ka sa itaas dahil natatakot kang maiwan, madalas dito nagkakamali ang maraming tao. Mas mainam na maghanap po ng support retest o confirmation bago pumasok. Kung holder ka naman, mas importante na maintindihan mo ang macro direction. Ang galaw na ito ay nagsasabi na hindi pa tapos ang market cycle. Maliit na spark lamang po yan, pero pwedeng magsimula ng avalanche. Ayan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang kabuuang galaw ngayong araw, malinaw ang mensahe ng market. Hindi pa po patay ang crypto. Hindi pa tapos si Bitcoin. Sa oras ng sobra-sobrang takot, dito po nagsisimulang magparamdam ang mga players na matagal nang naghihintay. Ang bounce na nakita po natin ay hindi aksidente. Ito po ay kombinasyon ng oversold technicals, liquidation pressure at saka contrarian sentiments sa derivatives market. Kung trader ka, ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang rally, kundi kung gaano katibay ang foundation ng momentum. Kung investor ka, mabuti na makita mong ang mga institutions ay hindi pa sumusuko. At kung isa ka sa mga holders na tahimik lang na nakaupo sa iyong portfolio, tandaan mo, sa crypto, hindi kailanman nawawala ang sorpresa. Ang tanong, papasok ka ba dahil excited ka o papasok ka dahil naiintindihan mo ang nangyayari? Dito po tayo nagwawagi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.